Ayan, hello. Good morning. Good morning sa ating lahat. Good morning. Nakakaloka. Isang nakakalokang morning sa ating lahat. Kakatapos ko lang mag-breakfast. Ayan. Lakad-lakad na naman ako dito sa hardin. It's a beautiful Sunday morning. Appreciate kayo, Day. I-appreciate ninyo itong napakagandang panahon, napakagandang buhay na binigay sa atin ng Diyos. Charis, wag puro toxicity, Day. Wag puro negative vibes. Nakakaloka! Pero gusto kong i-share sa inyo yung nangyari sa akin kahapon. I think na-share ko na ito sa aking previous video or vlog. Yung mga syamad-syamaran sa emergency department, nakakaloka. As in, mga beshi, kung hindi kayo busy, tumulong kayo sa iba ninyong mga kasamahan, 'di ba? Tumulong kayo, Day. Nakakaloka. Hindi yung puro ano lang kayo, pa-cute, paganda, syamad-syamaran effect. Nakakaloka. Kasi sooner or later, karma will hit you back. Charis! Duguan pa. Anyway, wag na nating anuhin yon. Let's not focus on that. Kasi mga taong ganyan walang patutunguhan sa buhay. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, ang perang hindi pinaghirapan, wala. Mabilis lang mawawala, Day. Kakainin lang yan ng lupa, Day. Ay, sarap. Sarap magkape dito at mag-relax-relax, mga beshi. Shut up! Ayan, may nagtanong sa akin kung paano ba daw ako nagbubook ng mga hotel ko, kung paano ba daw ako nagbubook ng mga flights ko, yung mga tips na maibibigay ko randomly. O, diba? Bonggacious! Grabe, naggaganyan ako, Day, kasi medyo malamig-lamig na dito. Malamig. Bare months na kasi. Oy, I'm excited sa fall, mga beshi. Nakakaloka. Excited na akong maipakita sa inyo kung anong fall ang meron dito sa Jumerica. O, diba? Para na rin kayong nakarating dahil sa mga videos ko. Okay, pakita ko sa inyo kung ano yung view ko ngayon. Medyo malamig na siya ngayon, pero green pa rin yung mga dahon, mga inday, nanyo. Pak! O, diba? Ang sarap, diba? Enjoy life to the fullest. Kasi hindi natin alam kung hanggang saan na lang tayo, mga beshi. Diba? Pak, shelak. Hoy! Ayan, diba? Ang sarap mamuhay dito sa Jumerica. Charis! Pero wala akong balak na mamuhay dito ng forever. Siguro bisita-bisita after 10 years or 12 years na mag-work dito sa Jumerica. Ayan, confirmation, mga inday, doon sa mga nagtatanong kung, di ba, ang minimum requirements na sinabi ko sa inyo ay 10 years, di ba? 10 years of working para magkaroon kayo ng Social Security pension/benefits. Tataas ba ng bonggang-bongga kapag madami kayong credits? Yung parang more than 10 years kayo nag-work dito, 20 years or 30 years. The answer is no, hindi. Ang magiging basihan ata is parang kukuha, kung mag-work kayo for like 30 years or 35 years, I think, please correct me if I'm wrong, pero yung nabasa ko sa internet is that kukuha sila ng pinakamataas na wage na sinahod mo. I don't know, na sinahod mo for that 30 years time period. Parang ganon. I don't know if they will. Please inquire regarding this benefits sa SSS mismo kapag pumunta kayo ng SSS or pag kumuha pa lang kayo ng sa mga parating pa lamang, yung kukuha pa lang kayo ng Social Security card or Social Security number, please. Kung kaya niyong magtanong kayo, 'di ba, about Social Security benefits/pension. O, 'di ba? Bonggacious! Nakakaloka! Ayan, punta na tayo sa mga tipid travel hacks and tips.
Okay, unahin na natin doon sa pag-book ko ng mga plane ticket ko. Parati akong nagsi-search at least nagma-maximize ng mga points na, magagamit ko. Like for example, in my own case, in my own experience, always akong nagsa-Saudiya kasi yan talaga yung pinaka-main airlines ko since then. Since nung nag-start akong maging isang OFW sa Saudi hanggang nakarating ako dito sa Jomerica, Saudiya pa rin. So, nakakapag-book ako ng less than $1,000 round trip. Hindi ako nagbo-book ni minsan ng one-way flight going somewhere. Always round trip kasi napakamahal pag round trip. Ang round trip nasa mga $800, $900 pero kapag round trip ang one way. Pero kapag nag-book ka ng round trip, nasa ano lang yon, mga 800, 955 round trip na. Ngayon ngang November uuwi ako ng Pilipinas, nag-promo ang Saudiya, 50% off mga beshi. 700 plus lang ang ang round trip. O diba, bonggacious, pwede na. Kesa naman sa mga libo-libong libo-libong dolyar na isi-spend mo sa ibang airline. So, kapag nag-book ka through Saudiya is napakatipid talaga mga beshi. Tapos, nakaka-earn ka pa ng points. Ito ngang trip ko ngayong October, I think, is all booked by points. Pero magbabayad pa rin kayo ng surcharge, fuel surcharge, tsaka yung mga airport taxes. In which aabot din siya ng mga $150, mga ganyan, $123. One way. Pero pwede na, 'di ba? Kesa naman sa wala. Pero kapag nagpo-promo, hindi ako gumagamit ng points. Doon lang sa mga medyo mahal-mahal yung ticket, like kunyari kung more than $1,000 round trip or more than mga 1,500 round trip, nagbo-book ako through points. Tapos ang ginawa ko pa mga inday para nakakatipid-tipid ako at marami akong free flights na na-avail is that meron akong na-earn na points from my Chase Sapphire Preferred before, which is around siguro mga 75 or 80,000 points na transfer ko naman sa Virgin Atlantic. Tapos, at that time, meron silang promo or bonus points na 30%. So, nung nag-transfer ako noon, mga 70,000, naging 105,000 siya. So, ang Virgin Atlantic is part of the SkyTeam Alliance. So, kahit Virgin Atlantic Airline yon, pwede kayong mag-book doon ng Saudiya, pwede kayong mag-book doon ng Delta flights or Saudiya flights sa mismong Virgin Atlantic. Diba? Bongga! So, halos lahat ng mga travels ko is covered by points. The same with itong mga yung mga hotel. I do have IHG One Rewards Premier Credit Card. I paid an annual fee of $99 or $90 per year. Pero meron always na anniversary bonus which is 40,000 IHG points. So, nako-covered. Doon pa lang mismo sa annual bonus na binibigay, covered na kapag nagta-travel kayo or nako-compensate na ng mga points na yun, yung inyong annual fee. Kaya hindi ako natatakot sa mga annual fee kasi hindi ako nalulugi. Tapos, nakakuha pa ako ng almost 200,000 points. Doon mismo, 180 plus yung mga spending ko. So, 200,000 points na ginagamit ko ngayon. Patuloy ang paggamit ko para ipang-book ng mga hotel. O, diba? Ang kagandahan pa nito, kapag nagbo-book kayo through points, you can cancel anytime without penalty at mababalik immediately ang points sa inyong account. O, diba? Bongga. So, kagaya ng ginawa ko nito, nag-book ako sa Crown Plaza, Riyadh Palace, ganyan, worth 30,000 points na hotel. Tapos biglang nag-drop yung price. Okay, nag-drop yung price. So, nag-drop din yung points na kailangan para ma-book yung room na yon.
So ang nangyari, kinancel ko yung 30,000 points na ibalik sa aking account. Nag-book ako ng another Crown Plaza kasi bumagsak siya ng 21,000 points. O, di ba? Bongga na yung hotel. Naibalik pa yung 30,000. Yung ginamit ko na pang-book sa new hotel ko ay 20,000 lang, 21,000 lang. So nakatipid na naman ako ng 9,000 points. O, di ba? Yun yung kagandahan kapag nagbo-book ka through points. You can cancel as many as you can. Kasi nga, yung mga hotel or yung mga plane ticket ay nagda-drop, mga beshi. Nagda-drop siya, tayo na. Baka malate pa ako. Kailangan na nating mag-prepare. Nagda-drop siya, mga beshi, ng mga 1 or ano to, nagda-drop siya ng mga 10 days or 14 days before your flight. So, sometimes din 20 days before your flight ay nag-aano siya, nag-i-increase ng presyo. Pero usually, 14 days before ng flight mo or before ng stay mo ay nagda-drop. So, parating ninyong i-check. The same with the airline. Kung minsan tinataas, binababa nila. So, kung minsan, kinakancel ko yung flight, nare-refund ako, tapos nagbo-book ako ng new flight kasi nga bagsak presyo. So, depende na sa inyo kung paano kayo makakatipid. Medyo mag-exert lang kayo ng konting effort, pero pwede na, 'di ba? Effort din pag may time, 'di ba? Kasi pag walang effort, ano lang tayo, puro lang tayo, anong tawag dito? Puro lang tayo antay ng biyaya, ay talagang walang mangyayari sa atin. Sometimes may mangyayari nga, masusweldohan tayo, magkakaroon tayo ng maraming pera sa ating mga kamay, pero after 2 to 3 minutes, wala na, day. Parang bula na nawala. Parang multo lang ang pera, day, biglang nawawala sa ating mga palad. O siya, sige namang Inday, magpe-prepare pa ako para pumasok at ayokong malate for this Sunday beautiful morning. Diba? Ang sarap ng morning ngayong Sunday. O siya, sige. Digo muna. Shalap. Kamalate pa ako nito, boysit. 11 na. Sana wala masyadong tao. Nakakaloka. Shalak! Sana wala masyadong tao. And magdadrive pa ako, medyo na. Uy, baka malit ako. Charis. In fairness, umabot pa tayo, day. Nakakaloka. 11:51. Wala kasi masyadong traffic. Pero kapag weekdays, hindi ko dapat ginagawa yung yung madalian. Madalian na pagdadrive. Kasi nga traffic. Pero since Sunday naman ngayon, so malis tayo ng late, pero dumating pa rin tayo ng on time. So sakto lang, mga beshi. Ayan. Pak, hindi masyadong malamig ngayon. Hindi tulad kahapon. Tapos hindi na naman ako nag-jacket. Baka malamig na naman yan pag uwi ko mamaya. Pero naman siya, amenable naman. Amenable, parang tolerable. Burog talaga yung English ko, day. Mas lalo akong napunta sa Amerika, mas lalo akong naburog yung English. Charis! Sa ospital na lang umaayos yung English ko, day. Kasi alam nyo na, nakikipaglaban sa mga hinayupak na mga pasyente. Kailangan mo talagang makipaglaban dito, day. Kasi alam nyo na, isa tong poverty community. At halos ng mga tao ay hindi naman halos lahat, mga karamihan ay mga rude, shalak. Pag doon ka naman sa mga pangmayaman ng mga community, ang mga pasyente naman ay plastic. O siya, sige na mga Inday, papasok muna ang lola nyo. Ayan, nakakaloka mga beshi, break na naman tayo. And ito lang yung time na makakausap ko kayo. Bihira. Charis. Kasi nga, syempre, busy ako ngayon. From 12 hanggang mga siguro 4 o'clock or 3:30. Wala kami masyadong pasyente. So, ang ginagawa ko lang is
Itong tinatawag na 'to, nagre-restock ako ng mga gamit, 'di ba? Nagre-restock ako ng mga ID card, kinumpleto ko yung mga stock na kulang sa trauma, gano'n. Gano'n lang yung ginagawa ko buong 4 hours. Tapos, alam niyo naman, yung emergency department, unpredictable. Hindi mo talaga maano, Doy, 4 o'clock biglang nagsidatingan, sunod-sunod na medic, tapos sunod-sunod yung mga pasyente. Paano? Walang gustong pumasok tomorrow, for sure. Gustong mag-sick leave ng mga hinayupak. Ha? Kaya ayun, napunta ako, nag-receive ako ng assignment na naman, 4 beds. Pero okay lang naman, light lang naman, unti-unti. Pero na-feel ko talaga nung mga 5 o'clock, as in, sunod-sunod, may triage ako. After mga wala pang 3 minutes, meron na naman akong cardiac na pasyente. Tapos full workup pa. Full workup, nakakaloka. Tapos, kinaiinisan ko talaga yung mga taong yung mga doktor na i-order na CTA or CAT scan CTA, parang ganun. Basta yung CTA na yon, hindi ako masyadong familiar sa radiology. Pero ang alam ko dapat gauge 18 yun, hindi pwede ng gauge 20. Magkaiba yun sa contrast. So parang mabilis nila ata yun pinapaano kasi CTA, stroke, mga ganyan. So dapat talaga gauge 18. Ginage 18 ko na, day. Kasi nag-request yung pasyente, masyado masakit yan, sabi niya. Sabi ko, ay oo ma'am, talaga to, big ass needle. Yun talaga yung tag-describe ko. Natawa yung pasyente, day. Sabi ko, big ass needle. Nakakaloka. Tapos sabi namin sa akin, you're so funny. Shyalak. Tapos ang sagot ko lang, Shyalak. What did you say? Shyalak. Tapos diniscontinue, dahil na lang, IV with contrast na lang. CT angio na lang. Shyalak, no? Bago-bago. Di saan, tinurukan ko na lang ng 20 para hindi masyadong nasaktan yung pasyente, hindi na siya big ass needle. Charis. Shyalak. Tapos ang dami pang mga dahil. Ang dami pang mga nurses na nagtatago ng bed. Imaginin mo, na-discharge na yung pasyente, nasa bahay na yung pasyente, kumakain na sa bahay nila yung pasyente, nagwa-watch na ng TV, baka tulog na ng mga 2 oras. Nandoon pa rin sa board. Nakakaloka! Ano ba yan? Diba? Okay lang naman manghingi ng tulong, diba? Humingi tayo ng tulong sa mga kasama natin kasi ang emergency department naman ay naman yan team nursing, diba? Teamwork makes the dream work. Charis. Diba? Kung napapagod ka na or hindi mo na kaya, humingi ka ng tulong. Kung hindi mo kaya magtrabaho, mag-call off ka. Hindi yung pupunta ka dito ng ng parang tatamad-tamad at walang energy. Diba? Tapos magtatago ka pa ng bed. Diba? Nakakaloka yung mga ganon. But anyway, talagang hindi mo maialis na may mga ganon. Parating nagtatago ng bed. Diba? Tapos pag kunyari may pasyente sa triage o kaya may parating na medic, hindi i-discharge, hindi i-take off from the board. Di ba? Nakakaloka. Tapos pag nalagay na sa ibang mga ka-teammates niya yung pasyente, tsaka lilinisin, tsaka i-take off from the board, tsaka i-discharge. Saan ka pa? Di ba? Nakakaloka. Ang parang di pinaghirapan, nakunday, parang tubig lang na mawawala. Sige namang Inday, see you later, babush, charis, pak, Shyalak. Ayan mga beshi, nakakaloka. 9:30 na, 3 oras pa.
bago tayo lumayas dito. Pero ang lola niyo wala ng pasyente. Ay, dalawa na lang yung pasyente ko. Yung isa for discharge. Tapos yung isa, ongoing pa. Pero madali lang. Sherlock! Ayun, naka-block na yung dalawa kong bed. At syempre, kapag wala tayong ginagawa, edi Aray! Sherlock! Ano-ano tayo, di ba? Kain-kain ng biskwit. Pop. Diba? Wala naman kailangan tulungan kasi hayahay naman yung ibang nurse. Diba? Diba? Iba pa uwi na. Yung iba nagsisyalak pa. Talaga mag-relax. Charis, pagpain na yung duty. Tapos, ganito ka kahayahay. Pak. Siyalak. Hindi naman siguro magpapauwi. Kasi hindi naman sobrang hayahay. At saka konti lang pa rin. Mga 7 lang ata. 7 lang? Siyalak. Gusto ko kumain na maanghang. Ay, nakakamiss. But anyway, magta-Thailand naman tayo. Thailand! Balik ako ng Saudi for a few days. And then after that, magkakapon ka na tayo. Cherry Shalak! Kung may makapansin pa sa akin dito na nagbablog na naman ako. Diba? I'm just wondering kung sino magre-receive ng ibang patient, ng ibang nurses na pauwi ng 10 o'clock. Kasi, ang dami namin kasing shift dito, mga Inday. Ang ingay, no? Marami kasi kaming shift dito. Merong 7 o'clock, 7 a.m. to 7 p.m. Merong 10 to 10, 10 a.m. to 10 p.m. Merong kagaya ko na 12 p.m. to 12 a.m. Meron namang 3 p.m. to 3 a.m. Meron ding night shift na 7 p.m. to 7 a.m. So, iba't iba yun. Diba? Shalak! Reply. Okay. Nag-chat yung sister ko. Nakakaloka. Ayan, mga beshi. Nakakaloka. Anong oras na? 11:10 na. Shalak. As in, meron pa akong 2 pasyente, yung isa for admission. Pero, nakakaloka mga Inday, yung mga meds mag-due na, malapit nang mag-due. Pero ayaw pa mag-clean and ready bed. Tingnan nyo, Day, pag pag nabigay ko na lahat ng meds, bigla itong magre-ready. Ready na yung bed. Shalak din yung mga Day, taga-inpatient, buisit. Dirty, walang pero nung tiningnan ko yung bedboard, naku Day, ang dami, kakaloka, shalak. Daming available. Pero tingnan mo, after kong ibigay lahat ng mga gamot ngayon, yung yung mga gamot na due meds, for sure, bigla itong magre-ready, Day. Yan, malapit na ako Day. Malapit na mag-end yung shift ko, mga beshi. Ayun, binigay ko na lahat, Day. Wala pa rin, Day. Wala talaga sigurong bed. As in, baka walang nurses sa taas. Kakaloka. Okay. As in, tayong magagawa kung wala talaga, Day. Mga indoors pa to sa next nurse. Sana i-discharge yung
Shalak. Pwede na ako matulog. Ayan, finally, nakakaloka. Palabas na tayo, mga beshi. Shalak! Shalak pa more. 5 minutes na lang, 4 minutes na lang at ready. Ready to go na ang lola nyo. Ready na. Ready na maglayas. Shalak! May cranberry. Ano pa dito? Shalak! Shalak pa more. Ayan. Mag-check nga tayo ng mga dito yung mga... Ay! Buisit! Meron pang muntit ko pang madala yung mga pregnancy test na nasa bulsa ko, day. I always keep pregnancy test kasi parating wala sa station. Shalak, I mean sa IB card. Ewan ko nga ba kung bakit parating wala. Parating nawawalan or nagkaka-out of stock dun sa mga IB card. Ayokong maghanap-hanap. Gusto ko, pagkaihi ng pasyente, diretso agad, patak, 1, 2, 3 patak ka, charis. Alam nyo naman yung lahat eh. Siguro mga 3 patak hanggang 4 na patak lang, pak. Pag isang linya, pak, shalak, negative. Pag 2, pak, positive. Ay, nako, shalak. 3 minutes to go and shalak na day! Fuck! Ganda talaga ng camera na to. Since natagpuan ko or na pag-aralan or natutunan ko yung settings, naku day, bongga. Bongga na yung hindi na siya masyadong madilim or sobrang dilim. Shalak! Ay, nako, buti na lang. Medyo nakakapagod ba itong araw na ito? Parang di naman. Sakto lang. Sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit kong sinasabi na mas nakakapagod or mas nakaka-stress mag-work sa Saudi Arabia kaysa dito. As in to the highest level. Masyado kayong mabibaby dito sa Amerika kasi hindi kayo magtutulak. Bihira lang, syempre, after 9 o'clock, kung meron kayong for admission, sometimes magtutulak kayo pataas. Pero kung lahat ng admission nyo ay pasok naman sa banga at meron pang transporter, hindi kayo magtutulak, diba? Maski after 9, pag radiology for CAT scan, di rin kayo magtutulak, mga beshi. As in, mabibaby talaga kayo dito. Shalak! Ang magpapastress lang sa inyo dito kung siguro nag-work kayo sa isang large trauma hospital. Yung parang sobra. Huwag lang kayo maggaling-galingan kasi the more na kayo magaling, the more na kayo mapapagod, mga beshi. Sinasabi ko sa inyo, day. Magsyunga-syungahan na lang para relax. Shalak! Diba? The more na magaling, the more na mapapagod, day. The more na syungaers, the more kayo na relax. Sure! Shalak! Pero wag pa rin kayong magtamad-tamaran, di ba? Mga nagtatago ng bed. Shalak! Ayan, pak. Shalak. Palabas na ako. Kakaloka. On time na naman akong lalabas, day. Nakasalubong pa ako ng mga etchosera. Shalak! Ayun, medyo dumilim na naman, day. Dilim-dilim dito, day. Pak! On time parati! On time parati akong lumalabas. Shalak! Diba? Hindi naman on time parati, pero pag pag kaya talagang maging on time ang paglabas ko. Shalak. Uy, may ambulansya pa. Buti nakaalis na ako, Dave. Uy, naku mga shalak. Kakaloka. Takbo tayo. Masyado nang lumalamig. Yan.
Magsasabi na naman kayo ng ano, ng medyo malayo yung parking lot. Malayo talaga, day, as in. Pero wala na tayong magagawa, talagang ganon mga beshi. 'Di ba? Hindi naman masyadong ano dito eh. Pag nagkaputukan, eh di takbo. Shalak! O siya, sige na mga inday, hanggang dito na lang yung vlog ko for today. I hope na enjoy ninyo itong ano, ginagawa kong mga daily vlogging. Shalak! Comment down below sa mga ano, mga patuloy or parating nanonood ng video ko kung nai-enjoy niyo yung ganitong vlog, charis. Yung parang walang ano, kaartehan or wala masyadong edit. Ano lang, normal lang, day, kung ano lang meron. Shalak! O siya, sige na mga beshi, see you on my next vlog. Bye-bye na! Shalak!